Alright, okay. So yan. Hey, hey, hey! Thank God it's Friday. Ayan. At isa lang po ang ibig sabihin niyan, isa na naman pong dagdag na session ng pagbabahagian na ng kaalaman. Isa na naman pong dagdag na session ng pagchichikahan. At lalong-lalo na, isa na naman pong dagdag na session no? Ng pag-akbang pasulong sa ating pangarap na maging lisensyadong profesional na guro. My name is Coach John, ang inyong pong viral summa cum laude at ang inyong hashtag halimaw ng Soksay from Gurong Pinoy. All right. And yes, I welcome you all, ladies and gentlemen. I welcome you back dito po sa tinatawag nating High Five Fridays, your weekly boost to Soksay success. At ang paniniwala nga po natin, no? Or rather, ginawa po natin ito dahil naniniwala tayo na challenging ang Soksay majorship ng ating ng ating board exam. Pero syempre, since tayo po ay kaguro, since tayo po ay nakapaghanda at determinado na, mukhang kayang-kaya. No? Kaya nga we say hi to your dreams. 5 questions at a time. Ayan. And every Friday tayo po ay kumbaga nagtatakal ng 5 essential questions that challenges our knowledge, sharpen our skills, no? And of course, boost our confidence. For this week, tayo po ay mayroong session number 5 which is about Asian history. Okay? But bago po ang lahat, tulad po ng ginagawa natin dito sa Gurong Pinoy, we always begin our session with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, I come to you to ask for your guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. There you go, no? At syempre para po sa mga nagtatanong paano daw po mag-join sa ating exclusive group, paano daw po magpa-enroll dito sa ating murang halaga sa Gurong Pinoy para ma-access ang ating final coaching at kung i-access ninyong regular price natin, ma-access ninyo pati yung mga previous recording namin in preparation for our March 2025 board exam. So kung gusto niyo po maging belong dito sa ating isang layag team, kayo po ay mag-message lamang dito sa Facebook page ng Gurong Pinoy. Okay? So yes, by the way, I would also like to reiterate no, that success isn't about luck. It's about our preparation. At bahagi niyan, syempre, yung preparation na dala ng ating YouTube channel. So I would encourage you po to click the subscribe button and then of course turn on the notifications para po sa ganun, kayo po ay para po kayo ay ma-notify kapag meron po tayong bagong upload. Okay? Sige. So sa punto pong ito, tayo po ay magkakaroon na ng ating pangmalakasang test. Okay? So we will be tackling 5 questions. In silent mode po tayo, ha? Susubukan nyo po kung sakaling board exam na ngayon, paano ho kayo sasagot. So get your piece of paper and your pen, tapos isulat nyo po ang inyong mga sagot. Then later after the session, ito po ay ating i-rationalize. Okay? Let's begin. Question number 1. We proceed to question number 2. Question number 3.
Kumusta kaya pa? Let's have question number 4. And lastly, question number 5. There you go. So ano, kumusta ho ang inyong naging karanasan? Sabi po nila, kapag daw history ang pinag-uusapan, yung iba marami sa atin yung nabablanko dahil, ay, parang mga killer question, yun ko lang na-encounter, no? So yun nga po, no, ang kagandahan po sa history, no, hindi mo na kailangan pa ng critical thinking, no? Kasi absolute na yung mga nandyan. Or rather, meron po tayong mga tiyak na sagot. Pero ang punto, kapag hindi mo na-encounter, for example, no, ayan, tulad halimbawa ng nararamdaman ng iba nating kaguro nakakatik lang ngayon, ay medyo, Diyos ko, so sayang naman, ang hirap. So yes, this is to say that you are in the right place dahil sa puntong ito ay i-explain po natin itong mga questions na ito. Remember, no, that some of these questions that I feature in High Five Fridays, these are previous board exam questions. So what if bumalik po ulit sila, no, dito sa ating Soksay Majorship. So dapat handa po tayo. So let's begin, no, with question. Before we begin with discussing the questions, let's have our battle cry. Panalo at pasado ang kaguro. Hindi magpapahuli, LPT. Ayan. So laban lang, kahit nahihirapan, tuloy lang. Okay, let's begin with question number 1. Who led Indonesia's struggle for independence and became its first president in 1945? A. Ho Chi Minh, B. Aung San, C. Sukarno, or D. Mahatma Gandhi? Ayan, and the correct answer is letter C, Sukarno, Tumpak Yehe. Ayan. So yes, ito po kasi si Sukarno ang nagsilbi bilang leader ng Indonesia's independence movement against the Dutch colonial rule. Okay? At matapos po nila itong maipanalo sa pamamagitan ng syempre pagkikipagpunyagi at pag-unite ng maraming mga grupo, ay ayan na nga, at siya po ay diniklara bilang unang pangulo o unang presidente taong 1945. That would be August 17, no? So again, that is Sukarno from Indonesia. Marapat lamang po, no, na alamin din po natin itong mga figures, no, prominent figures na nandito sa ating mga other choices, no, dahil sila po yung mga prominent figures ng nationalismo dito sa Asia. Umpisahan po natin dito sa kay Ho Chi Minh. Si Ho Chi Minh po very easy, ano? Hindi po natin siya i-consider for Indonesia dahil ang Ho Chi Minh ay associated sa anong bansa? May naisip po ba kayo? It starts with letter V. Ano po ito, no? Ayan. So si Ho Chi Minh ay associated, actually siya po ang founding father and president ng Democratic Republic of Vietnam. Ayan, no? So yan, dahil siya po ang nanguna naman doon sa kanilang independence movement against who? Against the French colonial rule, okay? So ulitin lang po natin. Ito pong si Sukarno, no, nanguna sa Indonesia's independence movement against the Dutch. Samantalang ito pong si Ho Chi Minh, no, ay siya naman po nanguna sa independence movement ng Vietnam against the French people, okay? At tandaan lang po natin, by the way, siguro sabi ninyo, hindi ba parang syudad ang Ho Chi Minh? That's true, no? Dahil in honor of Ho Chi Minh, ang dati pong syudad na tinatawag na Saigon ay pinangalan ng Ho Chi Minh City, no? And that would be one of the largest, no, cities in Vietnam, okay? Sige, what about Aung San? Sino naman po itong Aung San na ito? Siya po ang father of independence naman ng anong bansa? Ng
Burma, okay? O ng kasalukuyang tinatawag na Myanmar, okay? Mula sa kanino naman po sila lumaya? Sila po ay lumaya mula sa British colonial rule, okay? And lastly, ito po si Mahatma Gandhi. Well, kilalang-kilala nyo naman po yan, no? Yan po si Mahatma Gandhi ay ang prominent leader from what? No? From what country? From India, no? And in here, we would remember that Mahatma Gandhi, siya po yung talagang prominent figure in terms of initiating non-violent resistance. Yung mapayapang paraan, kumbaga, no? Yung civil disobedience, okay? And also, prominent figure po siya ng independence movement against the British colonial rule dito sa India, okay? So please take note of those, mga kaguro. We proceed to question number 2. Why did Xi Huangdi build the Great Walls of China? A, to prevent Chinese emigration to the north. B, to prevent the influx of foreign cultures to China. C, to protect the Chinese people from the barbarians from the east. Or letter D, to keep out invaders from the north. O syempre, ang Great Walls of China, alam naman po natin, para kumbaga hindi naman bago sa atin ito. Ginawa po ito to serve as a defense, a military defense, no? A barrier against other people. So ano po yung una nating tatanggalin among our choices? Tingnan po natin. Magtatanggal pa sana ako pero lumitaw na po. Ang sagot po natin dito ay none other than letter D, to keep out invaders from the north. Tumpak. Alright, no? So sige. Actually, ang una ko po sanang i-request na tanggalin natin dito ay walang iba kundi itong letter A. To prevent Chinese emigration to the north. Hindi po primary purpose ng Great Wall of China na i-restrict ang mga Chinese people, no? Hindi rin naman po siya tungkol doon sa pagpe-prevent ng influx ng foreign culture. So hindi po pwede si A and B. Si C and D, sila po yung against the invaders. Pero ang tanong, sinong klase o sinong mga invaders? Si letter C, ang sinasabi niya, invaders or the barbarians from the east. Itong si letter D na siyang tumpak natin sagot ay invaders from the north. Ang tamang sagot po natin ay from the north, okay? So ginawa po ang Great Wall of China, no, bilang defense kumbaga mula sa mga barbarians, mula sa mga invaders, mula sa hilagang bahagi. Kasi kung titingnan po natin ang mapa ng China, actually common sense na lang ho ito, no? Kung titingnan po natin, di ako makapagsulat no dito sa aking slide. Anyway, kung titingnan po natin ang mapa ng China, ano na po yung nasa east niya, banda dito, no? Ang nasa east po ay karagatan na o sino manggagaling sa karagatan, no? So yes, ang tamang sagot po natin ay yung mga galing sa hilaga, okay? So northern, to keep out invaders from the north. We proceed to question number 3. What caliphate ruled the Islamic community for 500 years and was dubbed as the Golden Age of Islam? Because Islamic science, literature, and philosophy flourish. A. Umayyad. B. Shiite. Shiite ba ang tamang basa dito? C. Sunni or D. Abbasid? Ayan, no? Sige. So, what caliphate daw ruled the Islamic community? Una-una sa lahat, ano ba itong caliphate na ito? Actually, itong caliphate po na ito po ay mga sistema ng pamamahala na nabuo matapos mamatay, no? Correct me if I'm wrong sa ating mga Muslim brothers and sisters. Matapos pong mamatay ang kanilang Prophet Muhammad noong taong 632 CE, no, sila po ay nag-establish ng mga tinatawag natin na caliphate, okay? At itong mga caliphate na ito, sila po ay pinamumuunan, no? Ang mga Islamic states na ito ay pinamumuunan ng mga caliph na siyang tinatawag nilang, or rather, kino-consider nilang political and religious successor, no? So, yan. So, dalawa lang actually. Kung caliphate ang pinag-uusapan, dalawa po ang choice natin dyan, ang possible choice natin dyan. So, we have Umayyad and Abbasid. The correct answer is letter D, Abbasid. Tumpak. Okay.
Alright, bakit po, no? Dahil ang Umayyad Caliphate po, ito po ay actually, no, tama ba ang spelling nito? So anyway, i-check na lang po natin ang spelling, no, sa internet. Pero yes, Umayyad, ayan, Umayyad Caliphate po. Ito po ay ang tinaguriang first major caliphate, okay? At ang capital po nito ay natagpuan, or rather isinet sa may Damascus, okay? Of course, no, isa sa mga susunod dito ay ang Abbasid Caliphate, okay? Ang Abbasid Caliphate naman po, ito po ay ang capital niya ay ililipat na papunta sa Baghdad, Iraq, okay? Ayan, again, saan po ang capital ng Abbasid Caliphate? Baghdad, Iraq. At ito po ang tinatawag na Golden Age of Islam dahil basically itong Abbasid Caliphate, itong nakikita po natin dito, siya po ang nag-focus doon sa cultural, scientific, intellectual na advancements, no? Samantalang pinapanatili po niya yung paglaganap ng kanyang ano ba ito, vast na empire. Okay? So so ulitin ko lang ho, naging bahagi, itinuring po itong Golden Age of Islam dahil ito po yung nag-feature ng significant na cultural, scientific, intellectual na mga achievements in different areas like philosophy, medicine, literature, and many more. Okay? So ulitin po natin, Umayyad is the first major caliphate, Abbasid is golden. Ako po, ang ginagamit kong clue dyan, ganito, Umayyad, una, Umayyad, unayad, una, dahil first po siya. Ano? At ang Abbasid naman po, ito po ay golden. Di ba? Kapag nabibilab, golden. So ulitin po natin, para po doon sa akin, mga katulad ko na hindi din po Muslim, no, hindi rin po subscribe to Islam, syempre bago po sa amin ito. So ang Umayyad, ang ginagawa po natin clue dyan ay una, Umayyad. At ang Abbasid ay golden. Di ba? Sige. And yes, aside from that, we also, aside from the caliphates, na kailangan din po natin pag-usapan. Sir June, ano naman po itong Shiite at ano po itong Sunni na ito? Ito po actually ang two main branches of Islam, no? So halos pareho ho, no? Although meron silang mga slight differences with regard to their beliefs, their practices, their interpretations of their Islamic teachings, no? So ito pong Shiite, no? Ito pong mga Shiite, actually tinatawag din na Shia, no? Ito po ay actually yung pinagkaiba nila batay sa kung sino o saan manggagaling ang mga mamumuno. Tatandaan po natin sa panahong ito, of course, namatay na ho ang Prophet Muhammad. Ang paniniwala po ng mga Shiite Muslims, no, kailangan ang mga leader, ito po ay batay sa research ko ha, pa-counter check na lang po mula sa ating mga Muslim brothers and sisters. Batay po sa research natin, ang mga Shiite, no, sila po ay naniniwala na kailangan manggaling sa mga descendants, no? Galing sa mga descendants ng Prophet Muhammad ang magsisilbing leader, okay? Particularly, sila po ay naniwala na dapat daw po yung pinsan ni Muhammad, ito pong si Ali, ayan, no? Ang siya daw pong kailangan maging leader syempre nung mga unang panahon. On the other hand, ito pong mga Sunni Muslims, sila po ay naniniwala, no, na ano ba ito, the Sunnis believe, no, na yung leader nila, the leader of the Muslim community should be chosen, no? Dapat na pinipili from the consensus or through election, no? Actually, during that time, if I'm not mistaken, they chose ano ba ito, they recognized the first four caliphs or leaders, no, following the death of Prophet Muhammad. So ulitin lang ho natin, ang mga Shiite naniniwala na dapat descendants ng Prophet Muhammad ang mamumuno, samantalang ang mga Sunni Muslims ang mga naniniwalang dapat ay piliin, no, ang mga ito. And currently, no, batay din po doon sa mga pinagsama-samang research ko din, no, itong mga Sunni Muslims, no, sila po ay majority, sila po yung majority na nagko-comprise dito sa billions of Muslim brothers and sisters that we have around the world. So 85 to 90% po ang ating mga Sunni Muslims, samantalang ang ating mga Shiite or Shia Muslims ay mga 10 to 15%. Okay? Pero again, balikan po natin dun sa caliphate ang tinatanong. Ang Shiite at Sunni ay two main branches ng Islam, no? Samantalang ang caliphate po dito,
una ay ang umayan, no? At aba, golden ang aba, Sid. Ayan, no? So we proceed to question number 4. What do you call the policy of the Tokugawa shogunate? To close the Japanese ports to the Westerners to prevent the entry of Christianity. A. Sakoku, B. Daimyo, C. Harakiri, or D. Bakufu. Ayan, no? Magpasensya no po ako, lalo na po dun sa mga connoisseur in terms of Japanese terms, no? Dahil ang mga ito po ay natutuhan ko not through a discussion, pero through reading. So, kung may mali naman po sa aking kung may mali man po sa aking pronunciation, pasensya na. Ang mahalaga, alam natin, no? Ang concept, alam natin ang term dahil binabasa lang naman ng board exam, no? Ayan. So, tamang sagot po natin dito ay Sakoku. Letter A, tumpak. So yes, ayan, no? So actually, ito pong Sakoku na ito po yung kanilang tinatawag na isolationist policy, okay? So ito pong policy na ito ay na-implement by the Tokugawa shogunate and it isolated Japan, no, from the outside world for nearly how many years? For nearly 200 years. Imagine, no? And actually, very particular, very specific po itong Sakoku na ito na hindi na mapigilan yung foreign influence, yung impluwensya ng mga dayuhan, lalo na daw yung paglaganap ng Christianity, no? Para ma-maintain po nila yung kanilang tinatawag na internal stability, okay? So gusto kasi nila yung parang ipe-preserve nila yung social order sa Japan, yung political stability at ang paniniwala nila, for them to do that, they need to limit foreign influence. So what did they do? They isolated from other countries, no? Nagkaroon nga po sila actually ng strict trade, no? Ang inaalaw lang po nila noon ay ang mga Chinese at ang mga Dutch, no? Doon sa mga limited na imports. Actually, nakikita nyo pong larawan dito, ito po yung isang artificial island na ginawa taong 1634, tama ba? 1634 sa pagkakaalala ko. At dito lang po sa artificial island na ito pwedeng maganap ang foreign contact during the implementation of the Sakoku. Ayan, no? So yan. So once again, the isolationist policy of the Tokugawa shogunate, that is the Sakoku. Alright? Now, ano naman po itong other terms na ito? Parang familiar po sila, Coach June. Try po nating itakal. Ano po itong daimyo na ito? We would remember that in Japan back then, no, there was a system, no, of land ownership, di ba? Natatandaan niyo po ba itong system of land ownership? Ito po yung feudalism, di ba? So we have Japanese feudalism, no? Na kung saan syempre, yung mga shogun noon, no, they gave land to the daimyo lords. Ayan, ito na nga, nabanggit ko na. They gave land to the daimyo lords, na kung saan ito naman mga daimyo lords, meron po silang mga samurai warriors na nagpoprotekta sa kanilang lupain, nag-e-enforce ng kanilang rule, no? Samantala, yung mga peasants na maninirahan doon sa mga lupang yon, they will work in exchange for protection and share of the crops. So itong letter B na ito, ang daimyo, ito po yung mga tinatawag nating feudal lords, okay? So sa nangyaring feudalism sa may Japan, yung feudal lords na namahala sa mga feudal lands ay tinatawag na daimyo, okay? Ito naman pong harakiri, very ano po ito, no? Very familiar. Para kumbaga hindi po ito yung first time na pinag-usapan po natin ito. So harakiri would be associated with what? With suicide, no? So this Japanese term is actually a term for a ritual suicide, no? And definitely it's unrelated to this policy described in the question. But what do they do in here? So dito nakikita natin in harakiri, we see a person hurting himself or hurting herself with a sword, no? Bilang paraan ng pag-show ng honor if they felt that they did something wrong. So that is harakiri, a suicide, no? And lastly, ito pong bakufu na ito po ay military government system, no, nung panahon ng feudal Japan. It is also led by a shogun, no? And the real political
political power, nandun po siya sa shogunate rather than the emperor. So basically, bilang isang government system, yan yung nag-maintain ng order, nag-oversee ng mga samurai, no? Ano pa ba, nag-rule ng bansa during the shogunal periods, no? So yon. Again, no, ang sakoku, this is the isolationist policy. Ang daimyo, ito yung ating mga feudal lords. Ang harakiri ay ritual suicide at bakufu, yan ang ating military government system during feudal Japan. And lastly, question number 5. This is a killer question, no? What committee was founded in 1978 to promote effective cooperation and enhance solidarity among the people of ASEAN? A. Committee on Culture and the Arts. B. Committee on Regional Cooperation. C. Committee on Culture Heritage. Or D. Committee on Culture and Information. Well, syempre, isa lang ang sagot natin dyan kung anong itinakda ng ASEAN. The answer is letter D. Committee on Culture and Information. Tumpak! So yes, mga kababayan, yan po ang ating ASEAN Committee on Culture and Information, no? At ito po ang may tunguhin na i-promote ang ASEAN cultural identity, i-preserve ang cultural heritage ng ASEAN, i-encourage yung cooperation sa pagitan ng mga bansa, no? Actually involving media and information, suportahan yung mga educational, cultural programs that enhance ASEAN community. Actually, and many more, no? But the correct term for that is the ASEAN Committee on Culture and Information. Okay? So yes, very simple po ang ating discussion. I hope na nakuha nyo po ito. Dahil ganito po talaga sa history, no? Kung ano po yung itinakdang sagot, ay yun na lamang, no? So nakailang points po kayo, no? Ano pa man po ang points na nakuha ninyo, congratulations po sa inyo. Pero I would highly request, para lang po may memories tayo at para mababalikan natin to sa panahon ng pagpasa, pag-type naman po dyan, no? Ang ating manifestation. Juan de la Cruz, ang inyong pangalan, LPT, and then ilan po ang nakuha ninyong score. Is it 5 out of 5? Aba, perfect. 3 out of 5? Pwede na. 1 out of 5? Naku, kayod pa, no? And in view of that, ladies and gentlemen, sana po ay nag-enjoy at sana po ay natuto kayo sa discussion na ito. Once again, this is your coach na nagsasabing, kami po ang Gurong Pinoy, ang inyong kaagapay sa inyong pangarap na maging lisensyadong professional na guro. Hakbang lang po lagi pasulong. Have a great rest of our night. See you next Friday. Paalam. Paalam.